Niniwala si Vice President Sara Duterte na ginamit lamang siya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa panahon ng kampanya upang manalo sa 2022 elections. Sa isang pulong balitaan sa tanggapan ng pangalawang Pangulo diyan sa lungsod ng Mandaluyong, ikwinento ng Vice Presidente kung paano siya unang tinawagan ni Senator Amy Marcos noong 2021 para pakiusapan at tumakbo bilang running mate ng kapatid nito na ngayon ay Pangulo na ng Republika ng ating bansa. At ayon nga kay Vice President Sara, malinaw naman daw at direkta naman na sinabi sa kanya ni Senator Amy na siya ay kinakailangan ni Pangulong Marcos na noon ay kandidato pa lamang para makuha ang boto ng mga Bisaya para manalo laban sa nooy presidential aspirant din at dating Vice Presidente na si Leni Robredo. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. Bagian ang pahayag ng Vice Presidente at ayon pa sa pangalawang Pangulo sa kabila ng panggigipit sa kanila o sa kanya ngayon ng administrasyon na hindi naman niya pinagsisisihan na siya ay tumakbo bilang Vice Presidente ng ating bansa maging ang pagiging running mate ni Marcos. Naniniwala ang opisyal na mayroong rason ng Diyos kung bakit siya inilagay sa naturang posisyon. Narito pa ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. No, hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanila. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako isuspend sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. I'm sure merong rason ng Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito. Yun yung rason para ganito gawin ko. Bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayo lahat. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Tinigyan ni Vice President Sara Duterte. Nagpahayag din ito ng ilang puna dahil daw sa mga kakulangan ng administrasyon at ito ang nakikita niyang rason kung bakit nasadlak sa mga problema ang ating bansa. Samantala, hindi naman naitago ng Vice Presidente ang kanyang pagkayamot sa leader ng Kamara de Representantes na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na pinsan ng Presidente. Dito ay naglahad ang pangalawang Pangulo ng kanyang mga saloobin laban sa pinuno ng Kamara de Representantes. Narito ang kanyang pahayag. Ang gusto ni Martin Romualdez mag-president. Kita ko yan sa kanyang mata. Samantala, may binanggit pa ang Vice Presidente ukol daw sa mga nakakahiyang ginagawa ng pinuno ng Kamara de Representantes na si Romualdez. Hindi naman niya lubos na idinitalye ang naturang kwento, ngunit ito mano ay nakakahiya dahil sa pagiging opisyal nitong si Speaker Romualdez. Kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Sa pagtukoy naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kung siya umano ay hinahabol ng iba't ibang usapin, siya naman ay mayroong pinanghahawakan at nakikitang 5 impeachable offense na nagawa ng kasalukuyang presidente ng ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang pagbabahagi ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ko ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa diyan sa House? Of course, hindi. Dinig pa yan ng pangalawang Pangulo Sara Duterte. Kaya naman, binigyan niya ang presidente ng isa na grado para naman sa kanyang pagtaya
ukol sa performance nito. Narito ang bahagi ng pagtatanong ng Bombo Radio kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, Kelly Cordero po from Bombo Radio. Ma'am, sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM. Kung ira-rank niyo po in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko lang kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Wala yung number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. Yan ang bahagi ng mga pahayag ng Vice Presidente. Pero may mas matindi pang naging mga pasaring ang pangalawang Pangulo. Ito ay nang maungkat na ang tungkol sa labi ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Dito kasi ay binalikan ng ilang mga nagtatanong ang ukol sa pagpapalibing noon ng Duterte administration sa dating presidente mula doon sa lalawigan ng Ilocos patungo dyan sa libingan ng mga bayani na kanila umanong kahilingan sa nakalipas na administrasyon. Narito ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hubukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Diretso yun magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Samantala, mga kabombo, dahil nga sa mga naging pahayag ng Vice Presidente, marami ang binalikan ang ilang mga pangyayari noong sila ay magkatandem pa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At si Pangulong Marcos mismo ay aminado na siya ay na-deceive o naloko. Nakala niya ay kaibigang tunay ang Vice Presidente. Narito ang kanyang naging pahayag. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Umabot na sa punto na naisipan daw ni Vice President Sara Duterte na pugutan ng ulo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa pagpapahiya umano sa isang graduate. Sa isang pulong balitaan ay sinabi nga ng pangalawang Pangulo na ang isang pangyayari nang dumalo sila sa isang graduation rites. Ayon kay Vice President Duterte, may isang nagtapos na lumapit daw sa Pangulo para hingin ang relo nito bilang graduation gift sana. Pero nang hindi raw alam ni Pangulong Marcos ang isasagot, ay pinaulit pa nito ang bata sa kanyang tanong at mas malakas. Inulit naman daw ng bata ang naturang katanungan sa Pangulo pero ang tanging sagot lang daw ng Presidente ay bakit naman daw ibibigay ang naturang relo. Kung ganyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? So I just imagined myself cutting his head. Hindi nakikitang pangamba ni Atty. Israelito Torion ang reklamong isinampa ng Philippine National Police o PNP sa kanya sa kasalukuyang kasong kinaharap ng kanyang kliyenteng si Kibuloy. Ayon kay Torion, nakahanda itong harapin ang mga reklamong ipinupukol sa kanya tungkol sa sedition complaint kung saan
may kaugnayan sa ginagawa umunong pagpigil ng mga ito sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa religious leader. 13 people actually ang ating kinasuhan ngayon with other John Does and Jane Does. Ang mga in-allege namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. Bagamat naniniwala si Torion at ang iba pa na inosente umano sila, ay patuloy nitong hinihintay ang kopya ng reklamo laban kay Torion upang makapag-counter affidavit ito. That is the case, we will await the filing of the new complaints. Sige lang, yan siguro ang nakita nilang tamang gawain, we will let them be and we will await the receipt of the affidavit complaints and then we will file our own counter affidavit proving among others that we are innocent of the charges. Samantala, kasama rin sa sinampahan sa kaparehong reklamo sina Lorraine Badoy, Eric Celis at isang kilalang vlogger. Patuloy naman hiningian ng Bombo Radyo ang reaksyon ng mga naturang inirereklamo. Samantala, kapwa naman po nananawagan sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe kay Vice President Sara Duterte na itigil na ang pag-iwas sa isyu sa maling paggamit ng pondo at huwag i-divert ang isyu sa iba pang usapin. Ayon sa House leaders, ang mga naging buwelta ng pangalawang Pangulo ay indikasyon na siya ay desperado na. Sinabi din ni Gonzales na ang pondo mula sa kaban ng bayan ay nakasalalay dito. Kaya itigil na nito ang pag-iwas sa isyu at harapin na lamang ang mga ito. Iginiit din ni Congressman Gonzales na dapat na maging malinaw ang sagot ni Vice President Sara hinggil dito at pati mga sundalo ay ginamit pa umano. Sa kabila naman ay inihayag ni Majority Leader Dalipe na ang ginagawa ngayon ni Vice President Sara ay patunay na desperada na umano ito at para ilihis ang issue. Ayon pa kay Dalipe na imbes na harapin daw ang mga seryosong aligasyon, inaatake nito ang ibang mga personalidad. Ayon pa sa pinuno ng Kamara, mas lalong lumilitaw ang desperasyon ni Vice President Sara kasunod ng mga pagsisiwalat kamakailan na ang Department of Education sa ilalim ng kanyang pamumuno ay maling nag-claim daw na ginamit ang confidential and intelligence funds nito para sa Youth Leadership Summit. Napag-alaman naman na ang sandatahang lakas at mga local government units ang umako sa mga gastusin para sa naturang summit noong 2023. Sa kabila naman ng sinabi ng Department of Education na ang mga confidential at intelligence fund nito ay ginamit, itinanggi naman ng mga opisyal ng militar ang anumang pagkakasangkot ng mga confidential at intelligence fund ng Department of Education sa mga isinagawang summit. Ngunit ginamit daw ng ahensya sa ilalim ng dating kalihim na si Duterte ang kanilang mga sertifikasyon upang bigyang katwiran ang 15 million pesos na paggamit po ng confidential and intelligence fund para umano sa pagbabayad ng mga informer. Ayon naman kina Gonzales at Dalipe, deserve ng publiko na malaman ang katotohanan kung paano ginastos ang pondo ng gobyerno. Nanindigan si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na huwag nang ilihis ni Vice President Sara Duterte ang atensyon ng taong bayan at harapin ang mga isyong ipinupukol laban sa kanya. Sa isang pahayag, iginiit ni Gonzales na deserve ng mga Pilipino ang malinaw na sagot lalo't pondo ng taong bayan ang nakasalalay dito. Kailangan din anyang ipaliwanag kung bakit nagamit ang confidential and intelligence funds ng DepEd para sa youth leadership summits. Gayong mismong military officials na ang nagsabing hindi sila kasali sa proyekto pero ginamit ang kanilang certification para maipaliwanag kung saan napunta ang 15 million pesos na intel funds ng DepEd. Sinabi naman ni House Majority Leader Manix Dalipe, halatang desperada na ang pangalawang Pangulo. Imbis kasi nasagutin ang mga seryosong aligasyon, mas pinili ni Duterte na atakihin ang Pangulo at ang Speaker. Ipinunturi ni Dalipe na dapat mapanagot si Duterte sa pagbagsak ng antas ng edukasyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan at ipaliwanag ang umano'y maling paghawak ng pondo ng publiko.
Buwelta naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman, Representative Joel Chua, hayaan silang gawin ang kanilang trabaho na busisiin kung paano nagastos ang pera ng taong bayan. Hindi rin anya maganda ang banta ni Duterte na ipahuhukay ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at itatapon sa West Philippine Sea. Seryoso man ito o hindi. Tingin ko hindi po maganda na ito po mga salita ko ay nanggagaling po sa pangalawang pinakamataas na opisyal po ng ating bansa. Nagtataka naman si Quadcom Overall Chairman Representative Robert Ace Barbers kung saan nakuha ni Duterte na siya ang tinutumbok sa House Quadcom investigations. Wala, kasi hindi naman pasok sa tinatalakay ng Quadcom sa ngayon. Hindi yan pasok sa mga subject matter na tinatalakay na itong 4 na committee ito. Sa pahayag din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, maliwanag na desperadong paraan ito ng pangalawang Pangulo para iligtas ang sarili. Kaya paalala niya, hindi ito episode ng MMK, sabay hirit ng transparency at accountability. Sa kabila ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo, hindi natinag ang mga kongresista at tuloy ang investigasyon ng Quadcom at ng House Committee on Good Government sa mga darating na linggo.